Yung pag-uusapan nating phone ngayon, ang isa sa pinakamurang 5G phone na pwede nating mabili, ito yung Itel Villion Ion 1 5G. Yes, subsidiary to ng Itel, kaya mapapansin niyo na mabibili nyo lang to doon sa flagship store ng Itel sa ngayon. So parang secondary label nila to. Kumbaga sa Realme, Narzo, kumbaga sa Xiaomi, Redmi, or Poco. Parang ganon. So, tingnan natin kung mabilis ba talaga yung 5G connectivity ng phone na to, and hindi lang yun, mabilis ba talaga siya overall, okay din ba yung battery performance niya. So lahat yan, pag-uusapan natin. Doon muna tayo sa presyo pati sa unboxing. So itong Villion Ion 1 5G ay nabili namin sa Lazada for 7,499 pesos for 64GB. Yung variant niyan, wala nang iba. Pero para sa mas updated na price, nandiyan yung link sa description box sa baba or nakatag ngayon dito sa YouTube Shopping. At iisa lang yung colorway nung bumili kami nito, Cyber White. So ito yung package na dumating sa amin. Balot na balot naman, walang problema. Wala din ako nakitang issue sa balot niya. Maayos din yung box. At makikita niyo sa harap pa lang ng box, yung itsura ng Villion Ion 1 5G. Tapos sa likod, yung top specs niya, kasama na yung ultra fast daw na 5G connectivity, 120Hz na display at 5,000 mAh na battery capacity. Sa loob, makikita agad natin yung phone. At hindi talaga may kakailan. Ang inspiration ng design nitong Villion Ion 1 ay iPhone Air. Meron din tayo ditong 10 watts na charging brick, yung kanyang cable, pati na rin yung SIM ejector at yung kanyang case na again, mukhang may MagSafe pero wala tong wireless charger. Design lang talaga yan. So doon tayo agad sa first question. Mabilis ba yung 5G connectivity ng phone na to? So bago lahat, ito yung kanyang SIM tray. So pwedeng dual nano SIM yung ilagay natin or isang nano SIM plus isang micro SD card. Tingnan nyo yung bilis ng kanyang 5G connectivity based sa test na ginawa ko. So gaya pa rin dati, dito ko ginawa sa studio yung test, tapos GOMO SIM pa rin yung gamit natin. Okay, unahin natin ulit yung Ookla speed test. 161 Mbps yung kanyang download speed, 7.18 Mbps naman yung kanyang upload speed. Impressive. Dito naman sa fast.com, 140 Mbps yung download at 36 Mbps yung upload speed. At dito naman sa Google speed test, 141.5 Mbps yung kanyang download, 10.3 Mbps naman yung upload. So kita nyo naman, dun sa tatlong test, hindi bumaba sa 3 digits yung ating download speed. So talagang maasahan natin yung 5G connectivity natin dito sa Villion Ion 1 5G. Ngayon, kailangan nyo lang tandaan na wala pong IP rating itong phone na to. So kailangan ninyong ingatan ng doble itong phone na to compared dun sa mga nakasanahin nating phone ngayon na merong IP rating palagi. Well, based dun sa Lazada page ng Itel dito sa Villion Ion 1 5G, wala pong IP rating. And even sa website nila, wala ding IP rating. And kahit nag-research na ako, wala ding IP rating. Kailangan niyo ingatan tong phone na to. Mabuti na lang nga, meron tayong case naman nakasama sa box. Plus, meron tayong pre-installed na screen protector dito. Conventional fingerprint scanner yung meron tayo dito. So, ma-unlock naman natin ng mabilis. Hindi sobrang bilis, kagaya ng ibang mga phone sa ngayon, pero pwede na. And kailangan nyo din tandaan na single firing speaker lang po itong phone na to. Pero mabuti na lang, meron tayong headphone jack. At syempre, naka-USB-C tayo. At yun lang, wala na tayo ibang makikita sa phone na to. Pero overall, hindi naman tayo masyadong tinipid ng Itel pagdating sa design ng phone na to. So to answer the first question, kung mabilis ba yung 5G connectivity natin dito sa Villion Ion 1 5G, yes na yes tayo dyan. So kung humahanap kayo ng affordable na 5G phone, pwedeng i-consider itong phone na to. Doon naman tayo sa second question, matagal bang malobat itong Itel Villion Ion 1 5G? So itong Villion Ion 1 5G ay merong 5,000 mAh na battery capacity na capable sa 18 watts na fast charging daw. Pero yun nga, 10 watts lang yung charger na kasama sa box. Ngayon, kagaya ng palagi kong sinasabi, yung 5,000 mAh na battery capacity ay hindi na po talaga acceptable para sa 2026. Hindi yan future-proof, lalo na't nasa more than half na tayo ng taon. Ang talagang standard para sa akin na minimum na battery capacity ay 6,000 to 6,500 mAh. Lalo na sa ganitong klase ng phone, entry level lang naman. Sana ibinigay na rin nila yung malaking capacity pero mabagal na charging speed. Ngayon, ilan yung SOT na nakuha natin? 10 hours and 12 minutes. So, ang setting natin yan ay ganun pa rin, 50% brightness. Tapos, yung ating refresh rate ay naka-auto. Ngayon, nag-test ako ulit kasi talaga ang baba ng screen on time na nakuha natin. Isinet ko lang or finix ko to 120Hz at ang nakuha natin mas bumaba ng kaunti, 10 hours and 9 minutes.
Pero hindi pa rin ako kontento dyan. Finix ko naman siya to 90Hz at medyo tumaas-taas na. Naging 12 hours, 38 minutes na. And lastly, Finix ko naman to 60Hz yung refresh rate at tumaas din ng kaunti. Naging 12 hours, 47 minutes na. So ito yung pinakamataas na screen on time na pwede natin makuha sa phone na to. Yan ay kung okay sa ating naka 60Hz palagi yung refresh rate. So kagaya sinabi ko kanina, hindi talaga sapat yung 5,000 mAh na battery capacity. Lalo na't 5G yung phone na ginagamit natin. Kung plano mo natin gamitin itong phone na to ng nakadata buong araw, mukhang hindi po natin magagawa talaga yon. Kasi nga ang bilis malobat. Baka half day pa lang, nasa 30-20% na yung ating battery kung sakali man na lagi tayo naka 5G connection or naka 5G data. So yun, parang mabilis nga yung ating connection pero mabilis din malobat, di parang hindi rin ganun hindi complement sa isa't isa yung battery tsaka yung kanyang 5G connectivity. At pagdating naman sa kanyang charging speed, gamit yung kanyang 10 watts na charger sa loob ng box, 16 to 100%, 2 hours and 48 minutes ko to na charge. At nga pala, meron tayong 13 megapixels na main camera doon sa likod. Single camera lang yan. Tapos dito naman sa harap ay 8 megapixels. So dito sa harap, ang pinakasagad na video recording na pwede nating ma-record ay 1080p, 30 fps. Okay, not bad. Okay na rin para sa ganitong presyo. Pero alam nyo nakakabilib, pwede tayong mag-shoot ng 4K 30 fps sa main camera sa likod. Maya-maya papakita ko sa inyo. Pero kung pag-uusapan natin ng quality ng kanyang selfie video, hindi po ganun kaganda. Kasi sobrang dumi. Nakita ninyo yung artifacts, yung noise, medyo malala talaga. Tapos yung kulay natin hindi ganun ka-natural. Pero para sa ganitong presyo ng phone, ang hirap na kasi magreklamo at hindi rin naman ito yung pinagmamalaki ng Itel sa Villion Ion 1 5G, hindi camera. Yung talagang, yung ano talaga, 5G plus yung display, tapos yung performance. Okay, pero itong camera hindi. Sa ano lang to, panghuli na dun sa list. Okay, pero good to know na 1080p video recording ay pwede nating ma-record dito. Okay, tingnan natin yung 4K video recording sa likod. Okay, so ito yung kanyang 4K video recording. Siyempre, wala tayong stabilization. Pero tingnan natin yung quality kung okay. Yan. Sharp naman, di ba? Makikita ninyo yung mga hibla-hibla, no? Pati yung texture nung halaman, kita ninyo. Di ba? Hindi lang ganun ka-natural yung kulay natin. Pero pwedeng-pwede na. As backup camera. Kung talagang wala tayong ibang pwedeng magamit, pwede na to kasi 4K video recording na rin naman. Ngayon, try nating i-zoom. Pinakasagad ay 10x. Ayan, syempre, medyo malabo na, maalog na rin. Ayan, hindi na makapag-focus, medyo low tayo. Ayan. Okay? Hindi ganun kaganda talaga yung quality ng 4K video recording niya. Malamang sa malamang, hindi talaga to 4K. Baka ini-stretch lang to ng 1080p. Pero, ano man, yun lang naman ang tingin ko. Pero, good to know na 4K video recording yung kaya ng phone na to. Galing. So, to answer the question, kung matagal bang malobat itong Villion Ion 1 5G, hindi po. Mabilis po malobat itong phone na to. Doon tayo sa third question, maganda ba yung display? So, meron tayo ditong 6.67-inch IPS LCD, 120Hz yung max refresh rate. At kagaya na makikita ninyo, very acceptable yung color reproduction. Hindi siya bluish, hindi siya yellowish. Tamang-tama lang para sa presyo nitong Villion Ion 1 5G. Yun nga lang, mapapansin niyo na hindi proportioned yung kanyang bezels. Yung chin ay napakakapal compare doon sa dalawang gilid at doon sa taas. Pero dahil nga mura lang tong phone na to, makakasanayan na rin natin, ma-accept na rin natin yan after ilang days ng paggamit sa kanya. Pero kailangan ninyo tandaan yung 120Hz na max refresh rate ng phone na to ay hindi natin palaging may experience kasi 90-60-60-90 yung behavior niya kapag naka-auto tayo na refresh rate. Pwede naman nating i-lock to 120Hz yung ating refresh rate dito, pero hindi nga lahat ng apps ay makakagamit sa ngayon ng ganyang kabilis na refresh rate dito sa phone na to. Ang isa pa nakakalungkot dito sa Villion Ion 1 5G pagdating sa kanyang display ay level 3 yung ating widevine security. So hindi po tayo makakapag-play dito ng HD or Full HD na mga content sa Netflix. So tingnan natin ngayon yung settings. Puntahan natin dito sa settings tapos display. Ito yung ilan sa pwede nating makita at pwedeng mabago dito sa phone na to. So kasama na dyan yung eye care kung gusto nating bawasan yung blue light. Meron tayong colors and contrast dito. Meron tayong 3 preset, mabuti na lang. At pwede nating matimpla yung kanyang color temperature
dito sa baba. Tapos, yun nga, kagaya nung ipinakita ko sa inyo kanina, apat yung ating option sa kanyang screen refresh rate, which is very good para sa isang entry-level phone. Kasi yung ibang mga phone ngayon, dalawa lang yung option na binibigay sa atin. Meron din tayong extra feature dito na ang tawag ay dynamic bar. Pwede natin yung gamitin kung sakaling gusto nating makareceive ng mga notification dito sa may taas. So, pakita ko sa inyo. Bawa, in-unlock natin yung phone. Ayun o, kita nyo? Napakatagal niya lang mawala. So, ang ginawa ko, hindi nakakatulong kasi, kaya in-off ko na lang. Pero depende na rin sa inyo yan. So, to answer the question, kung maganda po ba yung display ng phone na to, para sa akin, yes, para sa kanyang presyo. Doon tayo sa pang-apat na tanong, mabilis ba yung performance nitong Villion Ion 1 5G? So, itong Villion Ion 1 5G ay naka Android 16 Go Edition out of the box, Unisoc T8200 yung kanyang chipset, LPDDR4X yung kanyang RAM at eMMC 5.1 naman yung kanyang storage type. Meron din tayong memory fusion dito na up to 8GB. So, in theory, pwede tayong magkaroon ng up to 12GB na total RAM dito sa Villion Ion 1 5G. And nakita ko na rin before itong Unisoc T8200 na chipset sa isang Blackview tablet na na-review natin before. And para lang magkaroon din kayo ng additional na information or idea sa performance ng phone na to, yung Antutu scores na nakuha natin dito sa Villion Ion 1 5G ay almost same sa makukuha nating Antutu scores sa Helio G99 sa ngayon. So, ganung level lang ng performance. Ano? Tama-tama lang para sa isang phone. At kapag ginamit nyo na to in real life, yung napansin ko rin nung una ko tong nagamit, napaka-snappy na magbukas ng mga applications. Ang bilis po talaga. Dahil yan nga sa Android Go na operating system. Hindi siya full-blown na Android 16. Mas light version siya, kaya mas maliit din yung kinoconsume sa RAM, kaya mabilis magbukas yung mga application. Pagdating naman sa gaming, syempre hindi na tayo mag-expect ng malaki, kagaya na lang dito sa Racing Master. Pwede naman nating ilagay sa medium, pero mabagal na siya or medyo problematic na yung performance. So yung optimal na performance niya ay nandito lang sa low graphic settings. Ngayon, pagdating sa overall na gameplay, okay naman, walang problema. Yun nga lang, hindi ganun kaganda yung graphics, syempre. Yun na yung magiging expectation natin dito. So, to answer the question kung mabilis po ba yung performance nitong Villion Ion 1 5G, para sa akin yes. Kasi nga, malaking tulong yung Android Go na operating system. Maliit yung consumption niya sa RAM, kaya kapag nagbukas tayo ng application, mabilis din po nating ma-feel yun. So, dun tayo sa panghuling question. Sulit bang bilhin itong Villion Ion 1 5G? Okay, so medyo mahati yung opinion natin dito malamang sa malamang. So, pakilagay dyan sa comment section yung verdict nyo dito sa phone na to based dun sa mga aspect na napag-usapan natin mula sa umpisa ng video na to. Kasi kung ako lang naman yung tatanungin meron tayong napakalaking deal breaker dito sa phone na to. At yan ay walang iba kundi yung battery. Kasi nga, maliban sa maliit yung battery capacity natin dito, maliit din yung screen on time na nakuha natin. Mabuti sana kung malaki. Kasi nga Android Go naman, so kahit maliit yung battery capacity, pero malaki yung screen on time, okay na rin sa akin. Pero hindi, ang liit talaga. Kailangan ninyong tandaan na hindi ninyo masyadong may enjoy yung magandang performance, lalo na yung 5G connectivity nito, kung mabilis din naman malobat itong Villion Ion 1 5G. So malamang, kung ito yung bibili ninyong phone, tas palagi kayo naka-data, palagi kayo magdala ng power bank para sure. Pero para doon sa mga gamit nito, sa mga naka-GPS-based na mga application, sa mga mahal naming riders, pwede po ito. Kasi mabilis siya maglo-load ng mga map, ng data natin, or kung ano mang ginagamit natin application. Pero yun nga lang, ang bilis po talaga niyang malobat. Yun lang ang kailangan ninyong tandaan. Pero maliban doon, yung ibang aspect niya, pasado para sa akin. Pero syempre, gusto ko marinig yung opinion niyo. Lagay nyo lang dyan sa comment section. Kaya kung gusto nyo itong bilhin, nandiyan yung link sa description box sa baba. At yun, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing your reviews, this is Sulit Tech Reviews.